Hina niya kanto. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. If you are grateful sa Diyos, hindi lang yan yung palakpak na ibibigay mo sa Kanya. Hallelujah. Sino sa inyong naniniwala na naging tapat ang Lord? Sino sa inyong umaamin naman na hindi tayo naging tapat sa Kanya at some point? Ayan, meron akong kagaya na kami lang yung honest. And pwede ba itaas yung mga kamay po natin? Sine-check ko lang baka may naputukan. Ayan, sino yung nagsawa sa inyo sa mga bomba na mga motor na maiingay? Praise the Lord, God is good. Ayan, at alam nyo, the very fact na nandirito ang bawat isa sa atin, yan po'y patunay na buhay ang Diyos na sinasamba natin. Ayan, once again, can we give God a mighty hand of praise? Hallelujah. And, syempre, meron na naman mga New Year's resolution na hindi matutupad. Pero gusto kong itanong, okay? Gusto kong mag-interview lang. Mabilis lang. Kasi lahat tayo may goals, tama? Sino sa inyong merong sinet na goal this 2026? Ayan, meron akong mga nakakasama. Sina Kuya Rocky, meron niyang goal. Ayan, sa Dapdap. Ayan, yung youth sa Dapdap, in Jesus' name. Tapos, yung ibang churches sa Dukit. Ayan, tapos meron akong mga nakakausap. Ako personally, ito sasabihin ko to, hindi para i-bash nyo ako. Pero this year, plano ko talagang papapayat na ako this year. Ayan. Huyo kayo sa akin, kayo na mga hindi nag-agree. Hindi, kasi syempre kailangan. So, ito yung goal ko for this year. Major goal ko, magkaroon ng healthy body. Hindi kasi porket mataba, healthy. Tama? So, gusto ko magpaka-healthy. Tapos, syempre, nagpipray ako na magka-baby kami. Ito yung mga goals na meron ako ngayon. Magkakabago sa sakyan. Magiging bilyonaryo. So, yan. Pero, primarily, yung spiritual side, syempre, yung goal ko, isa sa mga pinagpipray ko. Sa faith list ko, baga, yung 10,000 souls, more campuses, maraming kabataan. Kasi tingnan niyo yung sa likod ninyo. Mga nandito, tingin kayo sa likod. Yan. Medyo kulang-kulang tayo ngayon. Pero naniniwala ako, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Yan yung mga pinagpipray ko na hindi na tayo magkakasya dito and all. So, magtatanong ako ngayon. Ano yung goal mo ngayon 2026? Andiyan ka na nga. Sige, Kuya Jim, pakibigyan na mic yan. Tutukan mo. Sige, Ate Rian. Ayan, Ate Rian, ikaw. Di na ako pupunta dyan. Hingal ako eh. Ano yung goal mo this 2026? Makapag with honors po sa ano. With honors. Congratulations na agad. Mag-aaral ka mabuti ha, huwag ka magkating. Ayan, praise the Lord. Sino pa yan? Sino ba na dyan? Sige. Sige, ibigay mo. Ate Trixie, anong goal mo this 2026? Na mas manghawakan sa Lord. Kung nanghawakan ng 2025, mas manghahawakan din sa Yan. 2026. Mas manghahawakan sa Lord. Ibigay mo na sa katabi mo. Yan. Mas maraming souls for Campus Sumpukan. Mas maraming souls. Sa mga taga-CCA po, kung gusto nyo mag-undergo, mag-join ng Campus Sumpukan, lapit kayo sa president po natin. Siya yung may-ari ng CCA. Ate Shaina, palakpakan natin ng Lord. Ayan. Sige. Dito sa harapan, Kuya Jim. Sige, dito ka. Ikaw kaya habang naglalakad ka? Anong goal mo, Kuya Jim? Ako, goal ko, syempre yun. Pagtapos this year. Yeah. Hey, congratulations! Graduating na yan, graduating. Ayan, si Kuya Matt. Nakita ko si Kuya Matt, nandito siya banda. So gusto ko lang malaman yung goal niya sa Santa Maria, sa CU, sa buhay, sa calling, sa ano. Anong goal mo this 2026, Kuya Matt? Dami eh. Sige. Tumayo na ako yan. ha, tumayo na ako. Unang-una, syempre, mas lumago pa sa Lord Yan. yung excellency sa ministry. And above all, yung lumago yung mga mananampalataya sa Talimundok, maging yung mga youth. Yun. Na dumami. Yun. At magkaroon ng pastor there. Yun. In Jesus' name. Thank you. Jesus' Praise the Lord. Sige, konti na lang. Mga 300 na lang. Si Kuya JP, nandito siya sa harapan eh. Kanina pa siya nanlilisik eh. Parang tawagin mo ko, Kuya. Anong goal mo this 2026? Kuya John po. Ayun po, syempre yung unang-una, spiritual growth sa lahat ng aspeto ng buhay ko. And pangalawa is yung, mahila ko na yung mga parents ko dito sa Calvary. Ayan, mahila. Ayaw mo silang isama Madala na lang. dito, madala dito. Ayan. Hihilain mo sila, baka mahirapan ka eh. Ayan, sa next page, dito sa likod.
Kay Marvy, anong goal mo this 2026, Marvs? Primarily po yung sa spiritual growth po. Spiritual Tapos, growth? yun din po yung sa salvation of my family. Tapos, Salvation. yung fruitfulness sa campus sumpukan po. Fruitfulness, mamunga sa campus. Si Kidlat kaya? Gusto ko lang malaman yung mga mas bata na kung ano yung goal na meron kayo ngayon this 2026. Mas lumalim pa po kay Lord. Uy, isipin mo yan, no? Palakpakan natin ang Lord. Yun lang, mas lumalim lang sa Lord. Sino pa? Sino pa yung alam ko na pangalan dito? Si Ma'am Shane. Bakit anong si Ma'am Shane, please? Si Ma'am Shane. Di mo niyan kilala? ayan. Si Ma'am Shane. Ayan. Para lang alam natin, at least may pag-pray natin yung mga kapatid natin. Ako po, mas mag-grow spiritually at the same time po sa family ko. Magkaroon po sila ng CUs. See you. Yes po. Pero nakakapag-attend na. Yes po, praise the Lord. Sabihin mo yung detalye sa akin mamaya, bibigyan natin ng mga see you yan. Si Ate Ash. Sa akin po, Ano? magkaroon po ng YDC service and worship team sa San Pedro. In Jesus' Come on! Ayan. Yan yung mga isama natin sa mga prayers natin kasi yun nga, meron gagawin ng Lord sa mga kabataan ngayong taon. So I hope makasama namin kayo sa prayer sa mga daughter churches din natin. Ash, receive mo na yan in Jesus' name. Ba't ka pumunta dyan? Sino nandyan? Meron dyan? Meron kakilala dyan? Ibigay mo. Meron. Brother, ano goal mo this 2026? Ayun po, bukod po sa mahila po yung family dito is Hihilain mo din, hindi mo sasama na lang. Baka kasi mga pilay kayo kapag hinila niyo eh. Hindi, masama natin. and magano rin po, maging CU leader din po. Uy! Kanino ka? Ay, Pastor Radley to, no? Kanino ka? Jason? Maging forerunner, ha? Pag-aralan mo yung mga basic doctrines, brother. I got you. Sino yung, sige, si Ses, si Princess. Mabilis lang, sige, mabilis. Ayun po, magkaroon po ng company umpukan. Uy! At the same time po, mag-grow pa po yung mga CEO ko po. Yan, mga CEO, praise God. Sige, palakpakan natin ang Lord. Last na lang. Gusto ko lang tanongin si Brett. Hi, Brett. Ang ating camper of the year last year. Ano yung goal mo this 2026? Na mas mag-refine yung faith ko Uy, through the fire. mag-refine. Uy, Ayun. through the fire. At saka to see new ways of God's faithfulness and goodness sa year na to. Ang sarap naman nun. Sige, praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Si Ate Ana kaya, yung umahawak ng camera, pakitanong lang. Pwede ba pakitutok sa'yo yung camera niyan? Ate Ana, anong goal mo this 2026? Pumasa po ng board exam. Congratulations agad! Ayan, praise the Lord. And last na lang yung daming last eh, no? And yung MC po natin. Kasi naano siya, dito siya nakakain ng carbonara eh. So, anong goal mo 2026, Ate Christine? Ano po, mas mag-grow yung CU and masama ko din po yung family. Buong pamilya ko. Yan. In Jesus' name. Hindi mo sila hihilain. Hindi. Isasama mo. Isasama sila. Praise God. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo ba, hindi naman masamang magka-goal. Hindi naman pangit na magka-goal eh. Ang maganda lang, yung goal natin, naka-align siya sa kagustuhan ng Lord sa buhay po natin. And mamaya, meron ako sasabihin regarding dyan kung bakit ko tinanong kung ano yung goal natin this 2026. Pero yung buong theme po natin this month is pinamagatan siyang Run the Race. Pakisabi, run! Ayan, sino dito yung mga mananakbo? Meron ba dyan yung mga runners talaga? Yung mga, ayan, si Brother Juan Miguel. Ayan, no? Sino pa? Sino pa yung mga runners dyan? Kasi actually, magandang tumakbo. Sila na lang. Ako, di pa ako nakakatakbo eh. So, lakad-lakad muna tayo dyan. Pero importante po yung pagtakbo sa buhay. Kasi ito yung panawagan po natin. At kung papansinin ninyo, bakit siya run? Bakit hindi walk the race? Kasi wala namang race na naglalakad. Tama? Kapag sinabing run, you are to do everything, you are to give everything para matapos mo yung karera. So yung pag-uusapan po natin ngayon, buong buwan po ng January 2026. At I encourage you sa mga mag-aaral sa inyo, huwag kayong magkamali sa date na ilalagay ninyo, 2026 na, okay? Ayan, typical yan sa mga papel, 2025. Ay, 2026 na pala. Bubura ka na naman. So ngayon po yung pag-uusapan natin is run the race with, pakisabi, focus. Ang ibig sabihin, kailangan mo mag-focus ngayon. Pakisabi sa katabi mo, mag-focus ka. At mag-focus din ako.
Ayan. So, ito po, manggagaling po dito sa 1 Corinthians 9:24. Don't you realize, ang sabi dyan, that in a race, everyone runs but only one gets the prize. So run to win. Pakisabi, run to win. Alam niyo bang lahat ng atleta, lalo na yung kahit anong atleta pa yan, hindi ka sasali, hindi ka tatakbo, hindi ka magjo-join ng isang patimpalak na hindi mo goal manalo? Lahat ng sumasali, the very reason na nag-undergo sila ng matinding training, it's for them to win. Kasi nonsense yung pagsali kung yung goal mo, maging second ka lang. Tama, mali? Anong goal lahat ng mga sumasali? To win. At sa atin, actually, yung context po niyan, kaya sa buhay po natin, kailangan i-goal natin na mapanalunan natin yung prize that will last. Kasi ang sabi po ng context niyan, mananalo sila ng trophy, ng reward, pero natutunaw yan dito. Kinakalawang, nawawala. But tayo, we are running for us to get the prize that will last. Yung po yung heavenly prize po natin. Mamaya, mapag-uusapan din po natin yan. So, ano nga po ba yung goal po natin this 2026? Na meron ang bawat isa po sa atin. Is it spiritual? Is it physical? Sa akin, kasi isa yung physical sa akin. Is it emotional? Mental? About relationships and all? So I hope maging focus pa rin tayo sa ating pong Panginoon kasi bakit at the end of the day, makukuha lang po natin, mararanasan lang po natin yung mga goals po na yan kung nakatuon po yung paningin po natin sa ating pong Panginoon. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba? Being a winner, ang sabi po dito, is not automatic. Pakisabi, it's not automatic. Last year pa to. Hindi po automatic. You've got to run the race to win. Hindi pwedeng pumalakpak ka lang. Hindi pwedeng manood ka lang. Hindi pwedeng pa-chill-chill ka lang. Kaya nga ito po yung encouragement ko sa bawat isa po sa atin. This year, pakisabi, this year, ibibigay lahat natin sa Lord. Last year, December 21 ata, kung di ako nagkakamali, ito po yung first fun run ko na hindi ako tumakbo, kasali ako sa nag-organize sa may police, no? And nag-attend ako ng fun run. Meron tayong kapatid dito na tumakbo. Actually, 3 kilometers lang yung tinakbo niya. Tapos yung goal niya, ako sinabi ko sa kanya, kaya naman eh. So yung goal niya, mapanalunan talaga yung karera, yung 3 kilometers lang. Kasi atin na reward eh. May ko alam malating mogu-mogu. So tumakbo siya. Sobrang focus niya. Meron palang kailangan ati ka palang tali na kunan. Parang sign na talagang, legit ka, makanyan. So ang ginawa niya, naka 300 meters na siya. Bumalik pa siya para makuha niya yun. Bakit? Kasi sobrang focus niya eh. Ayaw niyang madistract sa mga bagay-bagay, so meron siyang nagawa. Pero yung goal niya, ito lang. Kailangan matapos akong una. Actually, natapos ata siya 3rd or 4th. Parang ganun yung place niya nung natapos siya. But the thing is, kaya siya nandun. For him to win. Fun run lang to. Hindi to tournament. Hindi to paligsahan na fun run. Kasi yung fun run, for a cause po yan mostly. So, ang ibig ko sabihin dito, the very reason kaya siya nandun, kasi gusto niyang manalo. At hindi imposibleng manalo ka. But the thing is, hindi po tayo nakikipag-compete sa bawat isa sa atin. Last year, paulit-ulit po natin napag-aralan to. We are competing with ourselves lang. Yung kalaban lang po natin yung sarili natin. Are we to give our all? Ibibigay mo ba lahat ng meron ka? O hanggang ngayon, magpapachill-chill ka pa rin? Ang gagawin mo ba, pag nag-worship ka, all out na agad? O mag-chill-chill ka pa rin kasi weak pa rin sa'yo kasi parang weird pa rin sa'yo kapag nag-worship. Kapag nag-see ka, papalipasin mo lang ba? Or you gotta make sure na mag-grow ka kapag nag-see ka. So, this year, ito yung pangako lang ng Panginoon sa atin. He will pour out His blessings upon us. He will pour out His presence upon us. But it's up to you kung mararanasan mo or hindi. Pero ang sabi po niyan, you gotta run the race to win. Meron kang kailangan gawin para maranasan mo yung bagay. Pakisabi once again, it's not automatic. Hindi po automatic yan. Meron kang kailangan gawin. Pakisabi sa katabi mo, may kailangan kang gawin. So to run the race with focus, first, you must keep your eyes on Jesus. Dito pa lang tapos na eh. Para makapag-focus ka, kailangan naka-fix yung mata mo sa ating Panginoon. Hindi sa ibang bagay. Hindi sa ibang tao. Church, bakit? The moment na na-distract ka, na tinignan mo yung tao kaysa sa Diyos, mawawala ka.
Pag-aaralan po natin. At sabi ng Psalm 16:8, I keep my eyes always on the Lord. Pakisabi always. So, ang ibig sabihin, yung New Year, New Me, hindi talaga siya dapat nakafocus sa atin. Dapat sa Lord pa rin. Ang sabi dyan, I keep my eyes always on the Lord. Bakit? Ang sabi dito, with Him at my right hand, yung presence po ng ating Panginoon, and I will not be shaken. For you to be firm sa faith mo, ang sabi po ng last part, ito yung promise. Ito yung pangako ng Panginoon. Ito yung blessing. Kapag nag-focus ka sa Lord, you will not be shaken. Alam nyo, nag-expect po tayo ng maraming blessing this year. Tama? Sino dito yung mahaba yung faith list na kulang yung isang papel? Kukunti lang, no? Sino dito yung napuno nyo yung papel ninyo ng faith list? Kuya, ano po yung faith list? Sa mga wala po, nung New Year's Eve, meron po tayong lagayan dito. Ito po yung mga God-answered prayers po natin at yung mga faith list. Kung hindi pa kayo nakakasulat, kuha kayo sa likod. Kung meron pa mamaya, isulat po ninyo yung faith list. Once again, yun yung mga prayer request po natin. Pinagpe-pray po natin yan palagi. So, isulat po ninyo, hindi po mauubusan ng blessing ang Lord na ibubuhos po sa atin. Pero ang sinasabi ko lang, ito po yung isa sa mga pinakapagpapala na meron po tayo kapag nag-fix tayo ng eyes kay Jesus. Kapag nag-focus ka kay Jesus instead ng kaninong tao or kung anumang mga bagay. Ang sabi dyan, you will not be shaken. Kung maraming blessing, meron din mga pagsubok. Pero kung naka-fix yung mata mo kay Jesus, hindi ka mayayanig, kapatid. Hindi ka aalis. Hindi ka ma-offend. Hindi ka magiging bitter. Magiging magalak ka lang palagi. Kasi bakit? Naka-focus yung mata mo kay Jesus eh. Pakisabi, mag-focus ka kay Jesus. Alam po natin to. Kuya, paano ako mag-focus kay Jesus? Hindi ko naman nakikita si Jesus eh. Anong gagawin po natin? We are to focus on His Word. Baka meron po sa inyo, meron akong pinakinggan na pastor, ang sabi niya, ang dami nagre-reklamo sa atin na hindi natin naririnig ang Diyos. English po siya, Tagalogin ko na lang. Ang tanong, bukas ba yung Bible mo? You want to hear God? You want to hear His voice? Sino dito yung gusto makarinig ng tinig ng Panginoon? Basahin mo yung salita po niya. Basahin mo yung salita niya that you've get to be familiar with His voice na kapag meron siyang sinabi sa'yo, susunod ka agad. Na walang confusion kasi bakit? Kilala mo kung sino yung nagsasalita. Kaya nga po, I encourage you, if you want to focus on the Lord, you need to focus on His Word. So meron pong mga goals ngayon, spiritual goals sigurado. Nalalago ako sa faith ko, karamihan yun yung sinabi na bautisa sa atin. So paano ka lalago sa faith mo? Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Basic, yet neglected. Ito po yung kailangan po natin. Ayoko na sana in Jesus' name na yung mga nakaupo ngayon na sinasabing for 2-3 years nandyan, pero hanggang ngayon walang desire magpagamit sa Lord. Hanggang ngayon walang desire maging forerunner. Brother, magpakalalim ka lang, si Lord yung bahala sa timeline mo. Alam nyo, i-goal po natin na magpagamit tayo sa Lord. Kuya, hindi naman ako marunong magturo pa. Magpagamit ka sa kaklase mo. Mag-share ka ng gospel. Wala tayong excuse para hindi magpagamit sa Lord. Basta nakafocus ka sa Kanyang salita. Amen po ba? Hebrews 12:1-2. Basahin po natin to. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, yun pong context niyan, yung verse 11. Lahat ng mga heroes of faith po natin nandun. Let us strip off every weight that slows us down. Pakisabi, strip off. Kapag sinabing strip off, tanggalin. Hindi bit-bitin. Ang sabi dyan, tanggalin natin lahat ng mga bagay na nakakapagpabagal po sa atin. Alam niyo ba yung mga runners, ayan, si Kuya Clayton, tumatakbo din to eh. Meron niyang mga kit, meron niyang mga sinusuot na hindi pwede naka-t-shirt ka dyan na cotton. Kasi kapag namawis ka, babaho ba yun? Baka bumigat. So lahat ng mga bagay na hindi kailangan, hindi ka pwede tumakbo na meron kang backpack. No, Kuya Clay? Pwede. Balang koklak ka pag makanta. Kapag kahit fun run lang yan, hindi ka pwede tumakbo na meron kang maleta. Ang gagawin mo, lahat ng pwede mong iwan mo dun sa gamit mo, kaya nga meron niyang baggage counter. Kaya nga merong iwanan ng mga bag. Kasi kailangan tanggalin mo lahat. NYDC, 2026 na, kung ano pa yung bagay na hawak-hawak mo simula last year na hindi maganda, tanggalin mo lang ngayon pa lang. Let us strip off every weight that slows us down. Yung bitterness na yan, tanggalin na natin yan. Yung unforgiveness na yan. Yung compromises. Kasi ang sabi ng katuloy, especially, pakisabi, especially,
The sin that so easily trips us up. Yung kasalanan na mabilis tayong itrap. Yung kasalanan na mabilis nating gawin. Ang sabi dyan, i-remove po natin. Remember this. Kuya, di ba si Lord yung nagre-remove? Kayang gawin ng Lord na tanggalin yung kasalanan. But you have to participate. Kailangan meron kang part to take. Ano po yan? Lord, baguhin mo ako. Ayoko na yung pornography. Nanonood ka pa rin eh. Are you getting my point, IDC? It's not automatic. Lord, baguhin mo yung buhay ko. Lord, gusto kong mag-grow sa pananampalataya. But you not reading the Word, it's impossible. Imposible po yan. You're not spending time with the Lord, it's impossible. Kaya kung gusto mong lumago sa pananampalataya, meron kang kailangan gawin. Kung gusto mong matanggal yung kasalanan, meron kang kailangan gawin. Yung pagsagot sa magulang. Sino pa dito yung magiging honest na kahit New Year na sinisigawan mo pa yung nanay mo? Wala. Oy, praise God na, born again na lahat kayo. Sino dito yung magiging honest na at some point, meron pa rin mga compromises. Huwag nyo lang itaas yung mga kamay ninyo. But this year, you have to let them go. Pakisabi, let go. Para makapag-fix ka ng mata mo kay Jesus. Ito po yung sinabi niyan eh. Tanggalin po natin lahat ng mga bagay na yan. And let us run. Hindi niya sinabing tumakbo ka, tapos doon mo tatanggalin. Bago ka tumakbo, tanggalin mo na. Nakukuha po ba natin? So let us run with endurance the race God has set before us. Next verse, please. We do this by how? By keeping our eyes on Jesus. Nag-fix po tayo ng mata sa ating Panginoon, sa Kanyang salita. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, the champion who initiates and perfects our faith because the joy of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the throne, in the place of honor beside God's throne. Ang sinasabi po dyan, magagawa natin yan kung paano ginawa ng Panginoon. We have examples, yung heroes of faith, yung verse 1. At meron tayong perfect example, si Jesus. He endured the cross. Bakit? Meron siyang joy. There was this joy that was set before Him. Na alam ko, by the end of this, makakasama ko yung mga anak ko. Pero ito po yung tanong dito. What's that joy for you? Ano yung joy na gusto mong maranasan ngayong taon? Is it, ang sabi po dito, maybe it's a dream for you to be, na ma-fulfill. Kagaya na sinabi ni Kuya Jim kanina, mag-graduate, makapagtapos, merong makapag-open ng company, umpukan, ng campus, umpukan, lumago. Ano pa yung dream na yan? Healing, purpose, relationship, friends, group of people. Kung yan po, magagawa po natin yan kung nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Mamaya, mapag-aaralan din natin ng konti kung ano po yung disadvantage, kung ano po yung consequence kapag hindi tayo nag-focus sa atin pong Panginoon. Meron pong kwento sa Bible sa 2 Chronicles 20 nung nilulusob po si King Jehoshaphat ng 3 nayon. Okay, 3 malalaking bansa. Tapos, actually si King Jehoshaphat, this time, kilala po sila sa gera because they were winning. Pero this time, okay, natakot, hindi siya natakot, natumakbo siya, tapos he ran away with his troops. Alam niyo ba, meron siyang mahigit 1 milyon. If you are to read from prior chapters ng Bible, meron siyang mahigit 1 milyon na soldiers. Pero nung nabalitaan niya na merong kalaban na atake sa kanila na 3 malalaking nation, alam niyo kung ano yung ginawa niya? Instead of him, na tara lumaban tayo, he knelt down sa presensya ng Panginoon. They fasted. Tapos ano pong ginawa niya? Basahin po natin sa verse 12 ng chapter 20. Our God, will you not judge them? Ito po, nananalangin po siya sa kanyang Diyos. For we have no power to face this vast army that is attacking us. But we do not know how, and we do not know what to do. But our eyes are on you. Ang sabi ni King Jehoshaphat, Lord, hindi namin kaya. Lord, wala kaming pag-asa na manalo. Lord, hindi ko kakayanin yung mga pagsubok na to. Pero Lord, ang gagawin lang namin, magtitiwala kami sa inyo. Alam nyo, ito po yung pinakamasarap na panalangin na pwede po nating ipanalangin this 2026. Ano po yan? Mag-focus po tayo kay Jesus. Na meron man mga distraction, meron man mga pagsubok, maniwala kayo sa hindi. Kung greater yung blessing, greater din yung kapagsubukan. Ang tanong, saan ka mag-focus? And you cannot focus both kay Jesus, tsaka sa problema. Hindi pwede. Kailangan mo lang pumili ng isa. Kasi bakit? Kaya nga focus eh. Hindi ka pwede mag-focus sa left at tsaka sa right na sabay. Sige nga, tingin kayo sa right. Sige, tingin kayo sa right. Tingnan nyo, di nyo alam kung saan yung right. Dito na lang, tingin kayo dito.
Sige, tingin kayo dito. Dito sa left ko, sa right nyo. Yan. Tingin kayo dyan. Nakikita nyo ba yung nasa left nyo? Ha? Kinabahan ako, may tumango eh. Hindi po natin kaya kasi nga kapag focus, isa lang. And make sure yung isa na pinag-focusan mo, si Jesus yan. Amen ba? Kuya, sakto katabi ko si Crush. I-crush kaya kita dyan. Kailangan po nating mag-focus sa atin pong Panginoon. Kakabalik lang ng boss na to, mawawala na naman. So, ito po yung pinanalangin. Yung pong panalangin na meron si Jehoshaphat, it is an utter of prayer of dependence sa ating Panginoon. Na Lord, alam ko, meron naman kaming kakayanan kung sakali, pero mas nagtitiwala ako sa iyo. Lord, alam ko, matatalo kami, pero dahil sa inyo, mananalo kami. Lord, I know this is a hopeless case, but praise God, walang hopeless case sa ating pong Panginoon. Ito po yung dependence na meron si Jehoshaphat sa ating Panginoon. At tayo din mga kabataan, as young as we are, as early as now, we need to put that full dependence on the Lord. Hindi sa kung anong kakayanan po natin. Bakit? Yung kakayanan po natin, it will fail. Yung kaya mong gawin, yung talino mo, it will fail you. But the Lord will never fail you. Kaya mag-focus po tayo sa ating pong Panginoon. Yung pong kwento ni Peter na naglalakad po siya sa tubig, remember? Nakapaglakad si Peter sa tubig. So, after gumawa ng milagro ng Lord, He multiplied yung fish and bread. Tapos, sabi niya sa mga disciples niya, mauna na kayo. Sige, mauna na kayo. Ako, mananalangin muna ako sa aking Ama. So, 3, 4 in the morning, nakita nila, naglalakad si Jesus sa tubig. These disciples, 12 disciples were frightened. Natakot po sila. And then sabi ng Lord, sabi ni Jesus, don't be scared. Don't be afraid. It is I. Sabi ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, tawagin mo ako na lumapit sa iyo. Then come. So naglalakad po si Peter sa tubig. Remember, Peter was a fisherman. So naglalakad po siya sa tubig, nakafix yung mata niya kay Jesus. Habang nakafix yung mata niya kay Jesus, biglang umalon ng malakas. Nakita niya yung alon. Natakot po siya. Tapos ano nangyari sa kanya? Ano nangyari kay Peter? Nag-backstroke. Ano nangyari kay Peter? Lumubog. Actually, Peter can swim. Peter can swim. You know why? Fisherman siya eh. So, he knows how to swim. Pero anong ginawa po ni Peter? Instead of him doing kung ano yung kaya niya, ano yung pinanalangin ni Peter this time? Lord, save me. Lord, tulungan mo ko. And then Jesus reached out His hand. Tapos ano sinabi ng Panginoon? Why did you fear? Why did you doubt? Bakit ka natakot? At meron po nasabi sa amin si Pastor Manny kahapon while discussing this. Alam nyo, hindi naman masama na tignan mo yung problema. Huwag ka lang matakot. YDC, nakikita ba? For example, pag-aaral na naman. Darating tayo sa punto ng buhay natin na makakapag-aral ka pa ba or hindi. Magagawa mo pa ba itong pangarap mo na to or hindi. So merong malaking struggle dyan. Bills, pagbabayad ng matrikula, pambibili ng gamit. Tapos alam mo, you can look at yung sa problema na meron na yon sa family, kung meron man, di ko alam kung ano yung problema na pinagdadaanan ninyo, pero pwede mong tignan yung problema na yan. Tapos i-remind mo yung problema mo na yan na meron kang malaking Diyos. That's how we focus on Jesus. We can look at these problems, pero huwag kang matakot. Karamihan po sa atin, natatakot tayo kapag tinitignan natin yung problema. For example ako, I have a fear of heights. Actually, alam niyo, isa sa mga major fear ko, hindi man yung heights eh. Yung gagamba na malaki. Sino na nakaranas sa inyo na pumasok ka ng banyo kasi hindi mo na kaya, tapos sa kanto ng banyo ninyo, andun si Spider-Man. Malaki yan, boy. Malaki yan. Yung ganyan lang, chill lang yan eh, kahit gumalaw yan. Pero mas nakakatakot kapag umupo ka kasi hindi mo na kaya, nandun yung Spider-Man, kapag tingin mo, wala na siya. Sa akin yan, sobrang natatakot ako dyan. Kasi bakit? Sana dapat nakafocus ka sa kanya eh. Pero alam mo, nakakatigas ng katawan yun. Putang, di ko, balo tatakot ko ka rin, babagwa nga rin. Pero sobrang naninigas ako dyan nung there was this time, sumigaw ako. Talaga, kasi yung pa ako, naninigas, di ako maggalaw. Sumigaw ako, tinawag akong bakla ng nanay ko. Bakla ka ba? Sabi ko, no. Sabi ko, umaya mo ba yung pakiramdam ko? Kasi natatakot ako eh. Pero alam nyo, pwede ko palang tignan yung babagwa na yan. Babagwa ka lang. Pero wag ako lalapit sa'yo.
Ano, kidding aside sa mga fears na meron tayo, actually, mababaw lang na fear yun for me. Pero kung ano man yung fears na meron ka, you can look at them. Yung problema na meron ka, kahit pa meron demonyo na humarap sa'yo, you can look that demon in his eye. Tapos sabihin mong ako, anak ako ng Diyos. Hindi ako magagapi. Yan yung pagiging focus po natin sa Lord. That's how we keep our eyes on Jesus. Yes, pwede mong tignan. Pwedeng nandyan yan sa paligid mo. Pero don't run. Bakit? Dapat mas matakot yung problema sa'yo. Huwag kang matakot sa problema. Dapat mas matakot yung mga demonyo sa'yo. Huwag kang matakot sa demonyo. This 2026, hindi natatakbo kapag wala ng ilaw. Bira ka naman matalote kaya kayo. This 2026, haharapin na yung mga problema. That's how we fix our eyes on Jesus. Amen po ba? Keeping your eyes on Jesus means focusing on Him, trusting His plan and His word, and following His lead. So susunod na po tayo sa Lord. Amen ba? Sino ditong all out na this 2026? Kapag all out, malakas. Kapag all out, malakas. Yan yung gusto ko. Tapos biglang, kapag all out tayo, buong buhay po natin. Amen. Huwag na tayong magtitira para sa sarili po natin. To run the race with focus. Sabi dyan, huwag kayong umubo. You must forget the past and move forward. Pakisabi, forget the past. Woo! And move forward. Uulit-ulitin ko to hanggang mamaya. You cannot move forward by holding on to the past. Hindi ka makakalakad paharap kung palagi ka lumalakad patalikod. Mamaya pag-aaralan po natin yan. Ang sabi dito, Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. Forget the former things. Ano po yung former things na yan? Maraming ginawa si Lord ng former things Hindi po yung mga bagay na yun. Yung context po nito is yung iniisip natin, sinasabi natin palagi na good old days. Alam mo, hindi naman talaga sila good old days Yan yung mga bad old days. Yan yung buhay na wala si Jesus. Ako palagi ko sinasabi dati yung good old days na yan na tamang dota-dota lang. Yung wala kang iniisip ng mga kabataan, yung wala kang responsibility sa church, kasi attend ka lang, Monday to Saturday, buhay mo, sarili mo na yan. So, akala ko dati yung good old days, pero walang good doon. Old days lang siya, old days. Kasi bakit? That was the life that I lived na wala si Jesus sa buhay ko. Yung pong mga buhay, yung pong buhay na kung saan tayo binago ng Lord, yun yung old days na sinasabi po dito na forget na natin, na wag na nating balikan. Yung kulungan kung saan tayo pinalaya ng Panginoon, lumabas ka na dun Ba't ka pa babalik? Ito po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin, forget the former things and do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. We cannot see yung ginagawa ng Panginoon kung nakafocus ka sa nakaraan. Tama, mali. Hindi mo makikita yung gagawin ng Lord kung nakafocus ka dun sa dati pa rin. Broken kasi ako Uy, iniwan ka na nga Iwan mo na din yung nakaraan. Amen. Di ka na nga pinansin Kulit mo kasi See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland. So, ang sabi po dito, naglilinis ang Diyos. Meron siyang tatanggalin para meron siyang maibigay sa iyo. God will not give you yung pong best na meron siya para sa iyo kung patuloy mong pinangahawakan yung nakaraan na meron ka. Kuya, hindi mo naiintindihan, binugbog ako sa bahay. Hindi mo naiintindihan, I was taken advantage. Alam mo, para maranasan mo yung healing ng Lord, bitawan mo yung nangyari noong nakaraan. Yes, hindi ko naiintindihan yan. Hindi nangyari sa akin paano ko maintindihan? Pero sigurado naiintindihan ka ng Panginoon. That's why you are to give them up. You have to leave them in the past. Regardless kung gaano kapangit yung nangyari ng past na yan, kahit gaano kahirap yung nangyari ng past na yan, leave them all behind. Para maranasan po natin yung nakaredy ng Panginoon sa buhay po natin. So, sabi dito, God's telling us to shake off the past and look forward. He's doing something new. Once again, hindi natin makikita yung ginagawa niya na bago kung nakafocus ka sa nakaraan. Making a new way in the wilderness and bringing life to dry places. Ito yung parang sinasabi po ng Panginoon sa atin.
Don't get stuck in what's behind. I've got something fresh ahead for you. Meron akong naka-ready na mas maganda para sa iyo. So ito po yung tanong. Ang ganda ng preaching na to, palagi siya meron tanong eh. What is that wilderness He is working? Ano yung wilderness na wino-workout ng Lord for you? Kasi yung pangako niya dyan, gumagawa siya nagbibigay siya ng life sa mga lifeless. Nagbibigay siya ng tubig sa mga dry land, dry and parched land. So ano po yung wilderness na yan na wino-workout ng Panginoon sa iyo? Maybe it's a tough situation, a dream, season of waiting, a relationship, group of friends, or ano man yan. Pero ito yung sigurado ako, God is making a way. Merong ginagawa na daan ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin tignan yung daan po na yan. Sabi ng Philippians 3:13-14, No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. This is Paul speaking. But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Ito yung kailangan nating gawin. Kaya hindi nag-grow yung isang Kristiyano, palagi nakabase sa glory ng nakaraan. No, the promise of the Lord is baliktad. The promise of God is the latter glory will be greater than the former. Kaso nakafocus ka na nakafocus dati. It happened to me before. 2015 anniversary, this is the first time na yung mga kabataan naglay hands sa mga matatanda na member ng church. Nandito po kaming lahat. It was the first time that we lay hands, tapos merong na-slain. It was the first time that we prayed and something happened. So, bilang bago-bago, sobrang nalasing ako dun sa glory na yun. Sobrang nalasing ako dun sa victory na yun. I posted it kinabukasan. Ang sabi ko, whoo! Ating ko pang hangover kay Milyari Napon. And then one of my leaders corrected me. Ang sabi niya, if you are focusing on the past glory, you will never experience yung glory na gagawin ng Lord ngayong araw na to. Ang sinasabi ko po dito, ganito. Maganda man o pangit, iwan na po natin yung nakaraan kasi meron nakalaan na bago na mas maganda ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yes, naggrabe yung campus sumpukan last year. Naniniwala ba kayo doon? Pero kung titingin lang tayo last year, walang mangyayari ngayon. Meron pa mong pinaplano ang Lord this year. And I hope makasama po namin lahat na nagka-campus sumpukan. Maglalabas po tayo ng announcement within this month. Dito po sa, God willing, sa mangyayari po na yun sa lahat ng mga nagka-campus umpukan. Take note, sa lahat ng mga nagka-campus umpukan lamang. So kung gusto mo pumunta doon, gusto mo sumali, mag-campus umpukan ka na. Alright? Ang sinasabi ko po dito, we can never see God moving now if we are so focused on yesterday. Kuya, grabe kasi nangyari sa akin yesterday. Grabe kasi nangyari sa akin last year. I was betrayed. I was taken advantage of. I was left out. I had this fear of missing out. Tapos nangyari nga sa akin, kuya, sa family namin nagkaroon ng malaking problema. Hayaan mo na yung last year na manatili last year. Kaya nga natin pinapalitan niya yung bilang kasi merong bagong mangyayari na maganda sa buhay po natin. Kaya nga, alam nyo, anong mangyayari sa akin? Kung lalakad ako patalikod, ha? Kung dadiretso ko to, natakot ako bigla. Laking kalabog niyan, boy. Diretso function ka dyan, boy. Never naging maayos yung mga driver na nag-reverse mula sa bahay hanggang sa church. Isipin mo si Clark, nagbabike patalikod. Ganyan na ka, Bench? Ganyan ka. Ikaw nga doon, Jansen. Mabilis lang. Sige, doon kayo, doon sa 3 chairs. Bumaba kayo doon, patalikod. 1, 2, 3, go. Patalikod, baka. Bilis. Pwede na. Normal ba yan? Hindi normal para sa mga Kristiyano lumalakad patalikod. Kaya dapat ang ginagawa natin, pa-forward tayo. Para nakikita po natin yung ginagawa ng Panginoon. Abnormal yung tao na lumalakad patalikod. Hindi kasi noong 2014 at 2024, 2023 ganito. You can never experience God's best kung nananatili ka sa nakaraan. Kaya pakisabi sa katabi mo, let it go. Let it go. Don't hold it back anymore.
Let it go. Let it go. You turn away and slam that door. Huwag mo nang balikan yan. Wala na sound effects, Ken. Elsa? Kailangan mo mag-let go para mapanghawakan mo yung bagong pangako ng Lord. Kailangan mo mag-let go para maranasan mo yung bagong blessing ng Lord. Once again, okay, can't you see it? Ang sabi ng binasa natin kanina, He is doing a new thing. Meron siyang ginagawang bago. Paano mapapa-experience sa'yo ng Lord yung bagong maganda kung naka-hold on ka sa dati na pangit? Amen po ba? Meron pong tinuro sa akin yung asawa ko. Actually ngayon po, sobrang seldom ko na lang bumili ng sapatos. Kasi praise God, meron pong mga nagbibigay ng sapatos, meron mga nag-gift. Ayan, yung mga sponsor ko sa ibang bansa, shout out. Pagpatuloy nyo lang yan. No, di na ako madalas bumibili talaga ng sapatos. Then sabi niya, meron kasi ako sapatos na palagi ko sinusuot, na parang running shoes sila, pero dahil nga slip-on lang, yun yung gusto kong suot. Sabi niya, labog mo no rin. I don't want. Hindi ako sneakerhead na nagko-collect ng ano. Pero gusto ko meron ako maraming sapatos. Pero kapag meron ako sinuot na slip-on lang, yung palagi ko sinusuot talaga. So sabi ko, ayoko. There was this one time, naglilinis kami, sabi niya, itapon mo na yan. So 2 sapatos, yung isa, actually bago-bago yung isa, tinapon ko. Tapos alam nyo, kung ginawa ng Lord, dahil sumunod ako dun sa asawa ko na pinatapon niya, hindi ko naman na ginagamit ng mga sapatos. Yun, binigyan ka ng Jordan. Bakit? Palagi kasing mas the best kapag nagsusurrender ka. Kapag binitawan mo yung pinapabitaw ng Lord, man, Jason Maffei. Excuse me. Nung first time kong isuot to, maglakad ka, makanya, no? Ang ganda eh. Pero bakit? Kasi meron kang binitawan. Kasi meron kang ni-let go. Once again, let it go. Let go of that pain. Let go of that old life. Let go of that compromise. Yes, nag-fail tayong lahat last year. Meron tayong mga pagkakamali. Pero let them go for you to experience yung nire-ready ng Lord sa'yo this year. At naniniwala ako, God has something for us in store this year na gusto niyang maranasan natin. Yung nagdi-desire na mag-grow pa sa CEO, come on. You need to let go of what happened yesterday. Yung mga failures na yan, yung mga compromises na yan, you need to let them go. Bakit? The best is yet to come. And that best will not come sa buhay mo kung patuloy mong yayakapin yung nakaraan. Amen po ba? Ang sabi dito, don't let anything hold you back. Not even your past. Past failures, past compromises, past mistakes, past relationships. Ang sabi dyan, press on to the wonderful plans God has for you. Pag-focusan po natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Once again, sobrang delikado na naglalakad patalikod. At saka ang pangit tignan. Nakita niyo si Kuya Johnson at si Kuya Bench? Hanggang pababagawan niyo po ito na eh. Lawenta mo muna mga nano. Pero para maranasan lang po natin ang napakagandang plano ng Panginoon sa buhay po natin so that we can run the race. At last na lang, imagine niyo to. Saan kayo nakikita ng mananakbo na patalikod tumakbo? Pilala kang baluang mamulay, Kuya Clay? 1.5 year. Actually, sina Kuya Clayton and si Ate Marge, sumasali po sila ng mga fun run. Yan, sina Ate Rinilin. Talaga mamulay rin, runners la rin. Ayan, sina Kuya AJ, yan, balo ko kaya bilang there was this one time. Pero is there in your life, dun sa 1.5 year mo na tumatakbo siya patalikod? Bakit? Masakit. Masakit na eh. Isipan mo, mas makapagal. At saka sobrang malapit ka sa kapahamakan kapag tumalikod ka. Sobrang malapit ka sa pagkakamali kapag nakatalikod ka, kapag nakatingin ka noong nakaraan. Kaya nga para maiwasan po natin yan. Anong gagawin po natin? Focus po tayo kay Jesus. At the same time, you need to forget kung ano yan. Talikuran mo na yung dapat mong talikuran. Pakisabi sa katabi mo, talikuran mo na yung dapat mong talikuran. Talikuran mo na yung taong dapat mong talikuran. Oh, New Year na, sunod na. Happy New Year. New Year, new me. Yung new me ko, wala nang ikaw.
To run the race with focus, listen to this. You must always guard your heart and your mind. Bantayan mo yung puso mo na marupok at yung isip mo na palaging nalilito kung mahal ko o mahal. Kahit na ano na mo eh. Sabi dito, running the race with focus means being intentional about guarding your heart and your mind. It's about protecting your emotions. Nakanote to, basahin ko. It's about protecting your emotions and thoughts from stuffs that distracts or hurts and staying focused on what's true and right. So ang ibig sabihin, sa pag-guard natin ng puso't isipan, actually yung heart and mind sa Bible, they are being used interchangeably. Anong ibig sabihin nun? Pwede nila nagagamit papalit-palit. So ang ibig sabihin, pareho lang po yung ibig po nilang sabihin. Yan yung inner being po natin. Yan yung emotions po natin na kailangan po nating bantayan. Kasi bakit? Kapag pinangunahan ka na ng emotion mo, magsisisi ka sigurado. Naniniwala ba kayo doon? Sa kahit anong aspeto ng buhay, we're not just talking about yung relationship. No, though yan, talagang emotional yan. Pero ang sinasabi ko dito, for example, pinangunahan ka ng emotion mo. Kinausap ka ng leader mo. Pero yung emotion mo, hindi kasi, di ba naman, hindi alis na ako ng church, kasi ganyan. Umalis ka. Nag-rapture. Saan ka mapupunta? Hindi, kuya, binawal ka lang na magdamit ka, wala kang damit pumasok ng church. Sinabihan ka lang na mag-attend ka because it's for you, but because you are not guarded, but because you are so emotional, nag-respond ka nang wala sa Bible. Kasi bakit? Yung mga emotional na tao, kapag nag-respond po yan, siguradong merong pagsisisi sa huli. Paano ko nasabi yan? Buhay ko na lang. Ayoko nang gamitin yung mga buhay ninyo. Kaya marami akong mga wrong choices because of emotions. Dahil akala ko ito yung tama. Akala ko. Pero hindi ako guarded eh. Paano ko nasabing hindi ako guarded? Hindi kasi ako nagde-devotion nun eh. Hindi ako nagde-devotion kaya hindi ko alam kung ano yung papagawa ng Lord at hindi. Kaya kung hindi ka nagde-devotion, delikado ka agad sa atak ng kaaway. Bakit? Titirahin ng kaaway yung emosyon na meron ka. Kaya nga maraming pinaglalaroan ng kaaway sa atin sa emosyon po natin eh. Yung wala namang problema pero nag-overthink ka na. Yung hindi naman ikaw yung pinag-uusapan, pero ayaw mo nang pumunta kasi feeling mo ikaw yung pag-uusapan. Lahat na nagkamali, tayong lahat ako meron akong ganyan. Naging ganyan po yung buhay ko dati. Bala mo, kunyari, nag-uusap si Yumi, tsaka si Hana. Ayan. Pero alam ko meron akong kasalanan ginawa. Ayan, yan. Feeling ko ganyan, pisabihan ako. Oh. Parang ganyan yung mindset. Pero in reality, yung pinag-uusapan nila, nalayo ko si line up, tamo second set. Ang layo eh. But because you are overthinking and because you are not guarded, yung emotion mo yung naglilid sa'yo. We are not to be led by our emotion. We are to be led by the Holy Spirit. Amen ba? Pakitabi ka naman yung katabi mo, pakisabi, huwag kang maging emosyonal. Regardless, kahit saan man yan. Kuya, feeling ko, dito ako gagamitin ng Lord eh. Tama ka, feeling mo lang yon. Kuya, feeling ko, tinatawag ako ng Lord na magwam eh. Anong talent mo? Mag-pray. Baka hindi ka para doon. Baka para sa prayer room ka. Kuya, tinatawag ako ng Lord na mag-go out and reach out. Kamusta ka naman after ng service? Umuwi ako agad. Introverts kasi ako eh. It doesn't go that way. Kung tinatawag ka ng Lord, magwam, praise God. Pero make sure mo may talent ka dyan. Once again. Sarili ko na lang din. Di na ako gagamit ng ibang tao. Di ko na gagamit si Benji. Imagine nyo na lang. Pipilit ko yung sarili ko kasi feeling ko, tinatawag ako ng Lord na mag-worship leader. Dahil medyo gwapo tayo. Talagang ilan pa rin maniwala, na? Dahil gwapo ako. Meron akong bagya. Ipipilit ko yung sarili ko niyan. Malaki ako eh. Lakas nun. Kunyari wala akong narinig. So, ipipilit ko yung sarili ko. Tapos nag-lead ako dito. Eh dahil nga hindi ako tinawag, dahil feeling ko lang na kailangan nandito ako, ginawa ko yung bagay na yan. Alam nyo anong mangyayari? Magiging katitisuran ako para sa ibang tao. Magsasayang ako ng effort ko, magsasayang ako ng panahon ko.
Imagine yung lahat ng masasayang dahil lang na-lead ka ng emotion mo instead na-lead ka ng banal na spirito. Alam nyo ba, kung galing sa banal na spirito yung isang decision na yan, magko-confirm yan sa word ng Lord. Kaya nga, kung meron akong napakinggan kanina. I was listening. Si Pastor Vlad yung pinapakinggan ko kanina. Nagpe-pray daw siya when he was 24 years old, youth pastor siya ng kanyang church. Nagpe-pray siya ng mapapangasawa at gusto niya na mag-pray na ganito, Lord, mangusap ka sa akin audibly. So, meron daw isang Sabado, di ko alam Sabado yan or ano, hinahatid niya yung kasama po niya. Tapos ang sabi daw ng kasama niya sa kanya, Pastor, Tagalogin ko na lang, hirap ng English eh. Sabi niya, Pastor, nangusap sa akin ng Lord. Ito daw yung mapapangasawa ko. Sabi niya, totoo? Ganito siya kalalim? Totoo, meron ba akong compromise? Bakit di ko naririnig ang Lord? Tapos ang sabi niya, yung kasama ko na to, 15 years old. Ito daw yung sinabi ng kasama niya sa kanya. Kinonfirm pa to ng 2 prophet. Sino yung 2 prophet? Yung kaibigan ko, ilang taon? 14 and 13. Pakinggan nyo, nasa YouTube niya yan. Tapos, next Sunday, merong lumapit na batang babae sa kanya, umiiyak. Sabi niya, uy, confirmation nata ito. Lumapit daw yung batang babae sa kanya, sabi daw ng batang babae, Pastor, ini-stalk ako niyan. Natatakot na ako. Bakit ko sinasabi ito? Akala ng batang lalaki, he was being led by the Lord. God told me. Sinabi ng Lord sa akin na ikaw yung mapapangasawa ko. Surprise, it's your emotion that was speaking. Sinabi ng Lord sa akin, pinapasabi niya to sa'yo. Surprise, it was your emotion speaking. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? That's why, church, be careful kapag gagamitin natin yung salitang pinapasabi ni Lord sa iyan. Kung pinapasabi ni Lord yan, nandito po yan. Hindi yan mag-go against sa salita ng Panginoon. That's why kailangan guarded po tayo. Amen ba? Pinapasabi ng Lord sa akin, ikaw yung papangasawa ko. Eh, di ba may asawa ka na? Hindi. Side chick ko lang yon. Pinapasabi ng Lord sa akin, ikaw daw yung mapapangasawa ko. Come on. Active ako sa church. Active ka sa church. Anong grade ka na? Grade 3. Pinapasabi ng Lord sa akin, dito daw ako magtatrabaho. Pinapasabi ng Lord sa akin, ito daw yung course. Okay? It was so clear to me na ito daw yung course na gagawin ko. Ito daw yung course na papasukan ko. Ito daw yung trabaho na papasukan ko. Ito daw yung group of friends na sasamahan ko. Asan yan? Sinabi lang niya. Kung sasabihin ng Lord sa iyo, may confirmation sa kanyang salita. When God told me, when people rather are telling me, Josh, Zap, Pogi, papastor ka. Di ko tinanggap. Di ako naniniwala. Kasi nga, meron akong pangarap yumaman, di ko alam paano. Tapos, hanggang sa, that was 2013, sa Peñal, sinabihan ako na, you have a blueprint to be a pastor. Sige. Tapos, iba't ibang tao na nagsasabi sa akin sa OJT, sinabihan ako ng boss ko na, sabi ko, basta nag-uusap kami, sabi ko, Mama, ayoko naman mag-aral, ganito, ganyan. Tapos, pastor ko ba talaga, Lord? Sabi ko. Kasi sa pastor, medyo ayokong yung pastor. Mahal ko yung mga pastor natin. Pero dati hindi ko. Ayoko nang balikan yung testimony ko. Pero ang sinasabi ko lang, ayokong magdesisyon kasi sinasabi lang ng tao. Kasi sa Bible school, meron po kaming ganito eh. Nag-aral ka dyan. Bakit ka nasa Bible school? 3 T. Tinulak, tinawag, o tinopak. Sabi ko, nandito ba ako kasi tinulak lang ako, tinopak lang ako, or tinawag talaga ako. At na-found out ko lang na talagang tinawag ako ng Lord nung binigay sa akin yung Philippians 1:6 na pangako ng Lord sa akin. So kaya hanggang ngayon, nandirito po ako, praise God. Pero imagine, nung 2013, kung sinabihan ako, tapos nagpadala ako sa emotion ko, pastor ko, wala ako dito sa harap nyo. Anong meron sa akin? Kayabangan. But praise God, I was being guided by the Lord and He has given me yung mga mentors po na tutulong sa akin. Kasi bakit? Pwede nga tinawag ka ng Lord for that particular calling. Tinawag ka ng Lord for that particular ministry. Tinawag ka ng Lord na maging asawa mo yan kung hindi pa, kung tamang panahon na. Pero kung hindi pa panahon, magiging mali yan lahat. Ipipilit mo eh. Gagawin mo yung gusto mo, hindi yung gusto ng Lord eh.
It is possible for relationship. Sige, relationship. It is possible na itong tao na to, yung para sa akin talaga. Pero dahil minadali ko yung proseso, nagkamali na yung panahon, nagkamali pa yung tao. Bakit? Kasi kung galing sa Lord yan, aayon po yung panahon sa inyo sa kanyang takdang panahon. Hindi mo siya kailangan ipilit. Nakukuha po ba? YDC, nakakasunod ba? Maraming mga desisyon na kailangan gawin ngayon. Kailangan guarded po yung puso natin. Ang sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Guard your heart. Hindi porket gusto mo, gagawin mo. Tanungin mo kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo. Kuya, gusto kong makasali sa grupo na to. Kasi pag nakikita ko sila, ganito, ganyan. Yung grupo pa nila na yun, may compromise. Yung grupo pala na yun, ganito yung ginagawa. Tapos ikaw naingit ka, pumasok ka, ano nangyari, nadamay ka. Kuya, gusto kong umalis sa grupo na to. Hindi ka naman pinapaalis ni Lord doon. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Ang ibig ko lang po sabihin dito, for you to guard your heart and your mind, kailangan po maayos yung relasyon mo sa Panginoon. Kailangan nagbabasa ka palagi ng salita niya that you get to be familiarized with His voice na kapag meron siyang instruction sa'yo, hindi ka malilito. Nakukuha po ba, YDC? Ang sabi dito, your heart's like the center of everything. Yung puso, yung isipan, yung inner being po natin. What fills it shapes your path. Kung ano po yung pumupuno ng puso po natin, yan po yung nangyayari sa buhay po natin. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kasi kung ano yung laman ng puso mo yan yung lalabas talaga sa bibig mo. Kaya nga sabi dito, kailangan mong i-guard yung puso mo. Kung, for example, yung laman ng puso mo, love, joy, peace, patience, kindness, faith, narita, Choco Martin, So kung puno yan ng salita ng Panginoon, yung lalabas sa bibig mo, yung magiging buhay mo, salita ng Panginoon. Pero kung puno yan, ang sabi dito, ng worries, ng fears, ng anger, ng anxiety, ng problema, ng bitterness, ng lust, lalabas at lalabas po yan sa buhay mo. It will just overflow. Kung ano yung laman ng puso, lalabas lang po sa buhay. Kung saan mo nilagay yung sponge, yun yung lalabas sa sponge. Kung pinuno mo ng sabon, sa mga naglilinis lang to, hindi nyo magigets to kung hindi kayo naglilinis. So kung puno ng sabon yung sponge na ginagamit mo panghugas ng plato, kapag pinisil mo yan, anong lalabas? Sabon. Hindi maglalabas yan ng pabango. Sabon yung ilalabas niyan kasi yun yung puno siya Ganun po yung trabaho po natin, kaya dapat punuin po natin yung sarili po natin ng salita po ng ating Panginoon. We need to be intentional kung ano po yung ipapasok po natin sa ating mga puso. You need to be intentional kung ano po yung papakinggan natin. You need to be intentional kung ano yung papanoorin mo. Nakukuha po ba? Philippians 4:4-7, actually 4-8. Rejoice in the Lord always. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Finally, nakita ninyo, this is how you should guard your heart. Nag-start po siya saan? Balikan natin, verse 4. Nag-start po siya dito that rejoice in the Lord always. Pakisabi, always. Hindi ka magre-rejoice dahil lang may blessing. Kahit may problema, magre-rejoice ka. Ito tayo, ito yung panawagan po natin. I will say it again. I will say it again. Alam nyo, dapat itong taon na to, mapuno po siya ng kagalakan. Ipakita po natin na masarap mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Darang aloy, di ba? Balik ang kanta yan.
So, ang sabi po dito, sa next verse, let your gentleness be evident to all. Huwag buhay demonyo. Let your gentleness be evident to all. Kailangan ipakita mo yung kababaang loob, yung ugaling makakristo. Amen po ba? The Lord is near. Verse 6. Do not be. YDC. Pause ko lang ng konti. Kung meron pa mga bagay na nagkukos sa inyo for you to have this anxiety, hindi ko po sinasabi na hindi totoo yung anxiety. No. They are real. Totoo po yung anxiety, totoo yung depression. Marami po nagbabattle niyan. But ito yung sasabihin ko sa inyo. Dito sa church na to, I've seen people overcome those things. Pero ano pa yung nagkukos sa inyo na magkaroon na kayo ng anxiety, i-surrender nyo na po sa Lord. Command yan, do not be anxious. Anxious. Huwag kang mag-alala about anything, but in every situation, by and with. So kapag nagpipray ka, kapag meron kang pinipetition sa Lord, meron kang hinihingi, dinadalangin sa Lord, magpasalamat ka na agad. That's how you should guard your heart. Hindi po totoo na nagsasawa si Lord sa mga paulit-ulit na prayer. Yung ayaw ni Lord, yung Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Our Father, who art in heaven. Kingdom come, your will be done. Yan yung ayaw ng Lord because they were praying about, parang they were bubbling in their prayers. Pero tayo po, every time we pray, tinuro po sa amin to and I hope ma-apply po natin. Every time we pray, for example, sino nagpipray sa inyo ng material muna, bahay? Sino sa inyo yung nagsawa na kakabayad ng renta ng upa? Ayan. Sino sa inyo gusto magkasasakyan? Sino sa inyo gustong matapos ng pag-aaral? Sino sa inyo magkaroon ng sariling business? Itlugan. Bigasan. Uy, essential yan, ha? Masali yan, aldoldo, kakalanda yan. Ano na kasi sasabihan ko? Next day, kapag ipagpe-pray natin, Lord, salamat kasi balo ko makanini. Lord, alam ko ginawa mo na to, kaya maraming salamat. Yung prayers po natin, kung nagpipray ka ng healing, Lord, I'm asking you na pagalingin mo ako dito. Kinabukasan yung prayer mo, Lord, thank you kasi alam ko magaling na ako. Kailangan meron ng thanksgiving sa prayer. Hindi yung, Lord, kung will mo po, ganito, ganyan. Kung will mo, Lord, pagalingin ako. Will ng Lord yun eh. Papagalingin ka niya dyan. Manampalataya ka lang. Ang sabi po ng ano dito, kailangan by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. No meron ng pasasalamat, this is how you should guard your heart. Ganito po natin ginaguard yung mga puso't isipan po natin na nagpapasalamat na tayo sa bagay na ibibigay ng Lord. Kahit wala pa. That's what faith is all about. Being sure of what we hope for and certain of what we do not see. That is faith. Confident expectation. That is faith. Kaya kailangan kapag nag-pray tayo, napupuno tayo ng kagalakan. Hindi ko sinasabing hindi tayo iiyak sa prayer. No. Sometimes, the only prayer that we can utter is the tears na lumalabas sa mata natin. Pero pwede pa rin po tayo magpasalamat sa panalangin. Pwede pa rin tayong maging grateful sa Lord sa pananalangin natin. Kahit pa nasa pinakamahirap na sitwasyon tayo, pwede pa rin tayong magpasalamat sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Next verse. And the peace of God, pagkatapos mong manalangin na merong pasasalamat, then mararanasan mo yung peace ng Panginoon that transcends all understanding. Ito yung peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito yung peace na hindi kayang ibigay ng tao. Ito yung peace na hindi kayang ibigay ng mga material na bagay or maging ng pangarap mo. Bakit? Nanggagaling lang po ito sa Panginoon. Papaano po natin nararanasan to kapag nag-pray tayo sa Lord nang merong thanksgiving sa puso po natin. Sabi dyan, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At papaano po natin gagawin to? Ito po yung final charge. Finally, brothers and sisters in Christ, kung ano man po yung totoo, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Ano sabi po ng Bible? If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito daw yung punuin mo yung sarili mo.
Actually, para hindi kayo mahirapan, bibigyan ko kayo ng tip. Whatever is true, sino po yung totoo? Whatever is noble, sino po yung noble? Whatever is right, pure, lovely, admirable, that is Jesus. So if you are thinking about Jesus, you are guarding your heart. Ginagard mo yung kaisipan at yung puso mo. Kasi bakit? Kapag inisip mo si Jesus, hindi ka bibigyan ng mga lustful thoughts niyan. Kapag inisip mo si Jesus, for example, you are tempted to lie. You are tempted to do